Isang malakas na kalabog ng pinto ang sumalubong kay Helena. Kasunod nito ay ang isang tili na puno ng galit at pagkasuklam. Hindi ko na kaya. Demonyo ang batang yan. Isang demonyo. Napatigil si Helena sa tapat ng naglalakihang gate ng mansyon ng mga Montenegro. Mahigpit ang hawak niya sa strap ng kanyang luma ng bag habang pinapanood ang isang babaeng gusot-gusot ang damit at buhok na nagmamadaling lumabas. Hila-hila ang isang maliit na maleta. Umiiyak ito at patuloy sa pagmumura. At ang tatay? Isa siyang rebulto. Isang walang kaluluwang rebulto na mas mahal pa ang cellphone niya kaysa sa sariling anak. Magsama sila. Dumaan ang babae sa tabi ni Helena. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Naiwan si Helena sa labas habang ang gate na bakal ay dahan-dahang bumubukas para sa kanya na tila bibig ng isang halimaw na handa siyang lamunin. Ako na ang 14, bulong niya sa sarili. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit huminga siya ng malalim at humakbang papasok. Ang hardin ay napakaganda, ngunit walang buhay. Ang mansyon ay malaki at marangya, ngunit may kakaibang lamig na bumabalot dito. Sinalubong siya ng isang mayordoma na may salubong na kilay. Ikaw ba si Helena? Tanong nito. Ang boses ay pagod na. Opo, sagot ni Helena nang may pilit ng ngiti. Dinala siya sa isang opisina na mas malaki pa sa buong apartment na tinitirhan niya. Sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany, nakaupo ang isang lalaki, si Ricardo Montenegro. Hindi ito tumitingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakatutok sa screen ng kanyang laptop. Ma'am Helena, si Sir Ricardo po. Pakilala ng mayordoma. Tumango lang si Ricardo, hindi pa rin inaalis ang tingin sa trabaho. Ang katahimikan ay nakakabingi. Pakiramdam ni Helena ay isa siyang hangin na dumaan lamang. Pagkaraan ng halos 1 minuto, nagsalita si Ricardo. Ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Kaya mo bang kontrolin ang anak ko? Iyon lang. Hindi isang, kumusta ka? O maupo ka? Isang tanong na tila ba isang transaksyon sa negosyo. Huminga muli ng malalim si Helena. Hindi po ako nandito para kontrolin siya, sir. Nandito po ako para alagaan siya. Sa wakas, itinaas ni Ricardo ang kanyang tingin. Ang mga mata nito ay matalim at walang emosyon. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang isang bagay na bibilhin. 13 na ang sumuko sa kanya, sabi ni Ricardo. Dinuduraan niya sila. Kinakalmot. Sumisigaw. Sigurado ka bang kaya mo to? Susubukan ko po ang lahat ng aking makakaya, sir. Mahinahong sagot ni Helena. Tumango si Ricardo at ibinalik ang tingin sa laptop. Okay. Manang, ihatid mo na siya kay Arthur. Tapos na ang usapan. Ganoon lang kabilis. Naramdaman ni Helena ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso habang sinusundan niya ang mayordoma, paakyat, sa isang malawak na hagdanan. Ang bawat sulok ng bahay ay sumisigaw ng kayamanan, ngunit wala siyang maramdamang init ng isang tahanan. Nang marating nila ang tapat ng isang pinto, huminto ang mayordoma. Nandyan siya. Mula nang umalis ang ina niya, hindi na siya halos nagsasalita. Good luck sa'yo, Hija. Pagbukas ng pinto, nakita ni Helena ang isang maliit na bata. Nakatayo ito sa gitna ng malaking kwarto, katabi ng isang tore ng mga laruan na hindi man lang niya ginagalaw. Nakatingin lang ito sa sahig. Si Arthur. Dahan-dahang lumuhod si Helena para magpantay sila ng bata. Ang mga kasambahay ay nakasilip mula sa pintuan, naghihintay ng pagsabog, ng sigaw, ng pagdura. Arthur, mahinang sabi ni Helena. Ang boses niya ay puno ng lambing. Ako si Helena, ang bago mong yaya. Hindi gumalaw ang bata. Hindi rin ito tumitingin. Alam mo ba? Pagpapatuloy ni Helena, paborito ko rin ang kulay blue, katulad ng kulay ng t-shirt mo. Dahan-dahan,
Itinaas ng bata ang kanyang ulo. Ang mga mata nito ay malalaki at malungkot. Mga matang tila nakakita na ng napakaraming bagay na hindi dapat makita ng isang 2 anyos na bata. Tinitigan nito si Helena. Walang galit, walang pagbabanta. Tanging isang malalim na pag-usisa. Inilahad ni Helena ang kanyang kamay, hindi para hawakan ito, kundi isang paanyaya lamang. Gusto mo bang maging magkaibigan tayo? Nagulat ang lahat sa sumunod na nangyari. Dahan-dahang humakbang si Arthur palapit kay Helena. Hindi niya dinuraan, hindi niya sinigawan. Sa halip, itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at marahang hinawakan ang pisngi ni Helena. At pagkatapos, dahan-dahan itong yumuko at nag-iwan ng isang maliit at marahang halik sa pisngi niya. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig ni Helena mula sa mga kasambahay sa may pinto. Maging siya ay natigilan. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi ito isang halik ng isang demonyo. Ito ay halik ng isang batang uhaw na uhaw sa pagmamahal. Dinala siya sa kanyang magiging silid, maluwag at kumpleto sa gamit. Ngunit nang isara niya ang pinto, ang tanging naramdaman niya ay ang bigat ng kalungkutan sa bahay na yon. Isang batang lalaki na naghahanap ng pagmamahal sa isang estranghero at isang ama na tila estranghero sa sarili niyang tahanan. Gabi na, tahimik na ang buong bahay. Nakahiga na si Helena sa kanyang malambot na kama nang may marinig siyang isang mahinang tunog. Isang hikbi. Agad siyang bumangon at sinundan ng tunog. Dinala siya nito pabalik sa kwarto ni Arthur. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Sumilip siya sa loob. Sa liwanag na nagmumula sa lampshade, nakita niya si Arthur na nakaupo sa kama nito. Yakap-yakap nito ng mahigpit ang isang picture frame na nakataob sa kanyang kandungan. Ang maliliit nitong balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Parang pinipiga ang puso ni Helena. Ito ang totoong sakit na itinatago sa likod ng katahimikan at pagdura ng bata. Hindi ito galit. Ito ay purong kalungkutan. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto, maingat na huwag gumawa ng anumang ingay. Arthur? Mahina niyang tawag. Nagulat ang bata at napatingin sa kanya. Lalo nitong hinigpitan ng yakap sa picture frame na para bang may aagaw nito sa kanya. Ang mga mata nito ay nagmamakaawa. Hindi lumapit si Helena, na natili siyang nakatayo malapit sa pinto para ipaalam sa bata na ligtas ito. Okay lang umiyak, sabi niya sa malambing na boses. Nandito lang ako, hindi kita iiwan. Hindi sumagot si Arthur, pero unti-unting humina ang kanyang pag-iyak. Nakatitig lang ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng luha at pagtatanong. Nagsimulang mag-hum si Helena ng isang lumang oyayi, isang kantang natatandaan niya mula sa kanyang pagkabata. Mabagal, malambing, at puno ng kapanatagan. Dahan-dahan, bumagsak ang mga talukap ng mata ni Arthur. Napagod sa pag-iyak, nakatulog itong yakap pa rin ang misteryosong litrato. Lumapit si Helena at maingat siyang inayos ng higa. Kinumutan niya ito at pinunasan ang mga bakas ng luha sa pisngi nito gamit ang dulo ng kanyang daliri. Tiningnan niya ang natutulog na bata. Isang anghel na may basag na pakpak. Hindi ito demonyo. Ito ay isang batang nangungulila. Ang kanyang tingin ay napunta sa picture frame na mahigpit pa ring hawak ni Arthur kahit sa kanyang pagtulog. Nakataob pa rin ito. Ano ang nasa litratong iyon? At bakit ito ang kayakap niya sa gitna ng gabi? Alam ni Helena na ang sagot sa mga tanong na iyon ang susi sa lahat. Susi sa kalungkutang bumabalot sa buong mansyon. Hindi maalis sa isip ni Ricardo ang imahe. Ang halik. Ang maliit na halik na ibinigay ng kanyang anak sa isang babaeng kararating pa lang, isang estranghero. Nakatitig siya sa mga numero sa kanyang computer screen, mga profit margin at quarterly reports, pero ang tanging nakikita niya ay ang eksenang yon, ang pagkagulat sa mukha ng mga kasambahay.
Ang kakaibang ngiti sa labi ni Helena. 13 yaya, 13 beses na puno ng sigaw at iyak ang bahay. Pero sa isang iglap, sa ika-14, nagkaroon ng katahimikan. At hindi niya alam kung bakit naiinis siya dito. Sir? Nag-angat siya ng tingin. Nakatingin sa kanya ang buong board of directors, naghihintay ng kanyang desisyon. What is it, Morales? Madiin niyang tanong. Sir, your recommendation po for the Hong Kong expansion. It's on the screen. Are you blind? Malamig niyang sagot. Nagulat si Morales at agad na napayuko. Hindi siya ganito. Palagi siyang kalmado at kontrolado sa boardroom. Pero ngayon, pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang ulo dahil lang sa isang yaya at isang halik. Nakakabaliw. Pagkatapos ng meeting, pumasok siya sa kanyang pribadong opisina at sinapo ang kanyang noo. Kailangan niyang mag-focus. Ang kumpanya ang mundo niya. Ito ang nagpapatunay na hindi siya isang talunan. Ito ang lahat. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na lalong nagpainit ng kanyang ulo. Mama. Hello, Ma. Sagot niya. Sinisikap na maging kalmado. Ricardo, hiho. Bungad ng matinis na boses ni Doña Esmeralda. Nakarating sa akin ang balita. Pinalayas mo na naman daw ang yaya? Ano ba naman yan, Ricardo? Hindi mo man lang makontrol ang sarili mong anak. Napapikit ng mariin si Ricardo. Ma, I handled it. May bago na. Bago? At tatagal ba yan ng 1 linggo? Nasaan ang pagiging matigas mo? Lalaki ka, Ricardo. Ipakita mo kung sino ang masusunod. Ganyan din ang problema mo, kaya ka iniwan ni Isabela. Masyado kang malambot. Parang may pumitik sa loob niya. Don't you dare mention her name, mariin niyang sabi. At bakit hindi? Ang babaeng yun ang sumira sa pamilya mo. Iniwan ka niya kasama ng isang problemadong bata. Biglang naalala ni Ricardo ang isang gabi. Ilang buwan bago umalis si Isabela. Nag-aaway na naman sila. You're here! But you're never present, Ricardo. Umiiyak na sabi ni Isabela habang hawak-hawak nito ang cellphone ni Ricardo na walang tigil sa pagring. This is for our future, Isabela. Para sa inyo to ni Arthur, sagot niya. Umiling si Isabela, ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Hindi namin kailangan ng mas malaking bahay o mas bagong kotse. Ang kailangan namin ay ikaw. Ang kailangan ni Arthur ay isang ama. Ricardo, nakikinig ka ba? Bumalik siya sa kasalukuyan. I have to go, Ma. Mariin niyang ibinaba ang telepono. Hindi na siya nakapagtrabaho pa. Ang mga salita ng kanyang ina at ang alaala ni Isabela ay umuukil-kil sa kanyang isipan. Umuwi siya ng gabing iyon na dala-dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang balikat. Pagpasok niya sa bahay, ang inaasahan niyang ingay o iyak ay wala. Isang hindi pangkaraniwang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Naglakad siya papunta sa hagdanan at natigilan. Bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Arthur at mula sa loob, may naririnig siyang isang mahinang tunog, isang awit, isang oyayi. Sumilip siya sa siwang ng pinto. Nakaupo si Helena sa gilid ng kama. Hinihimas nito ang likod ng natutulog ng si Arthur habang umaawit sa napakalambing na boses. Ang kanyang anak, na palaging balisa at magulong matulog, ay mahimbing na mahimbing. Payapa ang mukha nito, walang bahid ng kalungkutan. Isang tanawin na hindi niya pa kailanman nakita. Nakatayo lang si Ricardo sa labas ng pinto, isang estranghero sa sarili niyang tahanan. Pinapanood ang isang estranghero na bigyan ng kanyang anak ng kapayapaan na hindi niya kayang ibigay. Isang kakaibang damdamin ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi niya ito maintindihan. May halong pasasalamat, ngunit meron ding selos. Bakit siya? Bakit ang babaeng ito ay nagtagumpay kung saan ang lahat, pati na siya, ay nabigo? Tumalikod siya bago pa man siya makita. Naglakad siya ng marahan papunta sa kanyang study, ang lugar kung saan niya itinatago ang sarili mula sa mundo. Umupo siya sa kanyang malaking leather na upuan
at napatingin sa kanyang malawak na mesa. Napansin niya ang isang bagay na naiba. Ang wedding picture nila ni Isabela. Palagi itong nakataob sa isang sulok, tinakpan ng mga papeles, isang paalala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Pero ngayon, nakatayo ito ng maayos sa gitna ng mesa na para bang ipinagmamalaki. Nalinis na rin ang alikabok sa salamin nito. Sa litrato, masaya sila. Nakangiti si Isabela. Ang mga mata ay nagniningning. Nakaakbay siya dito. Ang nangiti niya ay totoo at hindi pilit. Isang buhay na tila nangyari sa ibang panahon, sa ibang mundo. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Si Helena. Kinunutan niya ng noo. Sino ang babaeng ito para pakialaman ang mga gamit niya? Sino siya para pumasok sa buhay niya at ayusin ang mga bagay na matagal na niyang sinukuan? Kinuha niya ang litrato. Handa na itong itaob muli. Ngunit natigilan ng kanyang kamay. Tinitigan niya ang masayang mukha ni Isabela at sa isang saglit, naramdaman niya ang pamilyar na kirot ng pangungulila. Iniwan niya ang litrato na nakatayo. Sumandal siya sa kanyang upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa dilim ng kanyang isipan, hindi na ang mga numero at kontrata ang kanyang nakikita, kundi ang payapang mukha ng kanyang natutulog na anak at ang mahinang himig ng isang uyayi na nagpatigil sa bagyo sa loob ng kanilang tahanan. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Ricardo Montenegro na hindi na siya sigurado sa kahit na ano. Lumipas ang mga araw na unti-unting nagkakakulay ang mundo ni Arthur. Dinala ni Helena ang buhay sa malawak, ngunit malungkot na hardin ng mansyon. Naglatag sila ng banig sa damuhan, nagbasa ng mga libro tungkol sa mga dragon at diwata, at gumawa ng mga korona mula sa mga dahon at bulaklak. Isang hapon, habang nagtatayo sila ng isang kastilyong buhangin, ginawa ni Helena ang isang nakakatawang tunog nang biglang gumuho ang kanilang tore. At sa unang pagkakataon, narinig ni Helena ang isang tunog na mas matamis pa sa kahit anong musika. Isang halakhak, isang tunay, malakas, at masayang halakhak mula kay Arthur. Natigilan si Helena. Napatingin siya sa bata, natawa ng tawa. Ang mga maliliit na mata nito ay halos maging linya na lang sa sobrang saya. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa dibdib ni Helena. Isang tagumpay na hindi matutumbasan ng kahit anong salapi. Ang ganda naman ng tawa mo, nakangiting sabi ni Helena. Gawin natin ulit. Ang buong hapon ay napuno ng ingay ng kanilang mga halakhak. Tila nabuhayan ang buong hardin, maging ang mga hardinero at kasambahay na nakakakita sa kanila mula sa malayo ay napapangiti. Kinabukasan habang nagkukulay si Arthur sa sala, bigla itong tumakbo palapit kay Helena. May iwiwinawagayway na isang pirasong papel. Papa, Papa, sabi nito. Itinuturo ang isang drawing ng isang stick figure na may magulong buhok at isang malaking ngiti. Wow, ang ganda naman ng drawing mo para kay Papa. Puri ni Helena. Nakita niya ang paggordo sa mga mata ng bata. Ito na yon. Ito na ang tulay. Hinawakan niya ang kamay ni Arthur. Tara, ibigay natin yan sa Papa mo. Siguradong matutuwa siya. Puno ng pag-asa, magkahawak kamay silang naglakad papunta sa study ni Ricardo. Naabutan nila itong nakatayo malapit sa bintana. May kausap sa telepono. Ang boses nito ay matigas at seryoso. Cancel the Singapore meeting. I want the final proposal on my desk by 5. No excuses. Naghihintay sila ng tahimik sa may pintuan. Nang ibaba ni Ricardo ang telepono, lumingon ito sa kanila. Ang mukha ay blanko pa rin. Papa! Masayang sabi ni Arthur. Itinaas ang kanyang drawing. Kinuha ito ni Helena at dahan-dahang inabot kay Ricardo. Sir, may ginawa po si Arthur para sa inyo. Tiningnan ni Ricardo ang papel. 1 segundo. 2 segundo. Hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha niya. Okay. Good. Sabi niya.
at ibinalik ang papel kay Helena. Ang mga mata niya ay hindi man lang talaga tumingin sa mata ng kanyang anak. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang mesa, kinuha muli ang cellphone at nagsimulang mag-type. Para siyang isang pader na bakal na biglang itinayo sa pagitan nilang tatlo. Nakita ni Helena ang unti-unting pagkawala ng liwanag sa mga mata ni Arthur. Ang kaninang malapad na ngiti ay naging isang malungkot na linya. Napayuko ito at ibinaon ang muka sa palda ni Helena. Naramdaman ni Helena ang pagkirot ng kanyang puso. Binuhat niya si Arthur at niyakap ng mahigpit. Okay lang yan, baby. Busy lang si Papa. Maganda pa rin ang drawing mo, bulong niya. Kahit na ang sarili niyang boses ay puno ng pagkabigo. Nang makatulog na si Arthur para sa kanyang afternoon nap, hindi mapakali si Helena. Kailangan niyang maintindihan. Bakit ganoon si Ricardo? Ano ang nangyari sa pamilyang ito? Naglakad siya papunta sa aklatan ng mansyon. Isang malaking silid na puno ng mga libro mula sahig hanggang kisame. Pero napansin niya, makapal ang alikabok sa mga ito. Hindi ito isang lugar para sa pagbabasa, kundi isang dekorasyon lamang. Hinaplos niya ang mga spine ng libro, mga nobela, history books, mga tula. Humila siya ng isang manipis na libro ng mga tula ni Pablo Neruda. Habang binubuklat niya ito, may isang bagay na nahulog mula sa pagitan ng mga pahina. Isang maliit, leather-bound na kwaderno, isang diary. Sa pabalat, nakaukit sa gintong letra ang pangalan, Isabela. Nag-atubili si Helena. Mali ito, isang paglapastangan sa privacy. Ngunit ang imahe ng malungkot na mga mata ni Arthur ay bumalik sa kanyang isipan. Para maintindihan ko, para matulungan ko siya. Sabi niya sa sarili. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang diary. Ang mga unang pahina ay puno ng saya at pagmamahal. Mga kwento tungkol sa mga date nila ni Ricardo, sa kanilang kasal, sa pananabik nila sa kanilang unang anak. Pero habang lumilipat ang mga pahina, unti-unting nagbabago ang tono. Napalitan ng kalungkutan at pag-iisa ang saya. He's working late again. Sabi niya babawi siya. Palagi niyang sinasabi yan. Today is our anniversary. He sent me flowers. Pero siya, wala dito. Nasa isang business trip. Naramdaman ni Helena ang bigat sa bawat salita. At pagkatapos, narating niya ang huling entry. Ang sulat kamay ay magulo. May mga bakas ng natuyong luha sa papel. Nakalimutan na naman niya. Ang pinakamahalagang petsa, paano niya nalimutan ang araw na nawala ang una nating anghel? Isang pamilyar na busina ng kotse ang pumunit sa katahimikan ng hapon. Napahinto si Ricardo sa pagtipa sa kanyang keyboard. Kilala niya ang tunog na yon. Isang tunog na laging may dalang unos. Mula sa bintana ng kanyang study, nakita niya ang isang itim at makintab na Mercedes-Benz na huminto sa tapat ng mansyon. Isang driver ang dalidaling bumaba para pagbuksan ng pinto ang pasahero nito. Unang lumabas ang isang sapatos na may takong na Manolo Blahnik. Pagkatapos ay ang isang figura ng isang babaeng suot-suot, ang kapangyarihan na parang isang mamahaling damit. Dumating na ang reyna. Si Doña Esmeralda Montenegro na pabuntong hininga, si Ricardo. Not today. Please not today. Pero huli na ang lahat. Narinig na niya ang matinis nitong boses sa ibaba, nag-uutos sa mga kasambahay. Para siyang isang general na nag-iinspeksyon sa kanyang mga tropa. Lumabas siya ng study para salubungin ito. Ang kanyang ina ay nakatayo sa gitna ng sala. Ang mga mata ay abala sa paglibot. Hinahanap ang bawat alikabok at bawat bagay na wala sa lugar. Ricardo, hiho, bati nito, ngunit hindi sa kanya nakatingin. Ang iyong mansyon ay tila nawawalan ng kislap. Ito ba ang epekto ng pag-alis ni Isabela? Napatiimang bagang ni Ricardo. Ma, it's good to see you. Pero sana nag-abiso ka man lang na darating ka. Humarap ito sa kanya at ngumiti. Isang nangiting hindi umaabot sa mga mata. At bakit?
Kailangan ko pa bang kumuha ng appointment para bisitahin ang sarili kong anak? Sa sandaling iyon, lumabas si Helena mula sa kusina. May dalang isang baso ng tubig. Natigilan ito nang makita ang bagong dating. Agad na napunta ang atensyon ni Doña Esmeralda kay Helena. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa na parang isang mamahaling hiyas na sinusuri kung may depekto. At sino naman ito? Tanong ng matanda. Ang kilay ay bahagyang nakaarko. Siya si Helena, ma. Ang bagong yaya ni Arthur. Sagot ni Ricardo. Ah, ang ika-14, sabi ni Doña Esmeralda na may bahid ng pang-uuyam. Lumapit siya kay Helena. Mukha kang desente. Tingnan natin kung tatagal ka. Bago pa man makasagot si Ricardo, nagsalita na ang kanyang ina. Maghahapunan ako dito. Gusto ko ng paella. Ang luto dito, hindi ang in-order lang. Kaya mo ba yon, Hija? Isang pagsubok, isang hamon. Ngumiti lang si Helena. Opo, senyora. Masusunod po. At magalang itong bumalik sa kusina. Naiwan si Ricardo na puno ng pagkabahala. Ang hapunan ay naging isang korte kung saan si Doña Esmeralda ang hukom. Ang paella na niluto ni Helena ay perpekto. Maging si Doña Esmeralda ay hindi makahanap ng kapintasan. Ngunit hindi nito napigilan ang kanyang dila. Magaling kang magluto, Helena, sabi ng matanda habang kumakain. Hindi katulad ng iba dyan na puro pagpapaganda lang ang alam. Ang isang babae ay dapat marunong mag-alaga ng kanyang pamilya sa kusina, hindi lang sa harap ng salamin. Ang bawat salita ay isang patama sa wala doong si Isabela. Ma, please, saway ni Ricardo, ngunit hindi siya pinansin. At si Arthur, narinig ko mula sa mga katulong na napapatawa mo raw. Pagpapatuloy ni Doña Esmeralda, nakatingin kay Helena. Finally, a woman with grace in this house. Isang babaeng may dalang kapayapaan, hindi puro drama. Hindi na nakatiis si Ricardo. That's enough, ma. Natigil ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kubyertos. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit na si Helena sa tulong ng ibang kasambahay, hinarap ni Ricardo ang kanyang ina sa sala. Hindi na ako natutuwa sa mga ginagawa mo, ma. Mariin niyang sabi. At ano ang ginagawa ko? Nagsasabi lang ako ng totoo. Sagot nito. Gumising ka na, anak. Iniwan ka na niya. Itong babaeng si Helena, inaayos niya ang mga sinira ni Isabela. Isabela is still my wife. Isang asawa na wala dito. Tumaas ang boses ni Doña Esmeralda. Habang ikaw ay nagpapakatanga sa paghihintay, may isang babae sa loob ng pamamahay mo na nagpapakita sa iyo kung ano ang itsura ng isang tunay na pamilya. Maging matalino ka, Ricardo. Sakto namang pabalik na si Helena para magpaalam na aakyat na. Oh, Hija, aalis ka na, sabi ni Doña Esmeralda. Ang boses ay biglang bumalik sa pagiging kalmado. Tumayo ito. Hawak ang kanyang kopita ng red wine. Salamat sa napakasarap na hapunan. Habang papalapit ito kay Helena, bigla itong natapilok ng bahagya. Oops! Ang pulang alak ay tumapon. Bumuhos sa puting blouse ni Helena. Lumikha ng isang malaking, madilim na mantsa. Oh my goodness! I'm so sorry, Hija! Ang clumsy ko naman, sabi ni Doña Esmeralda. Ngunit may isang munting ngiti sa kanyang mga labi na hindi nakaligtas sa paningin ni Ricardo. Naku, ma'am, okay lang po, sabi ni Helena. Gulat na gulat. Hindi okay yan. Ricardo, do something. Bigyan mo siya ng maisusot. Walang nagawa si Ricardo. Hinubad niya ang kanyang suit jacket na suot at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Helena para takpan ng mantsa. Napakalaki ng jacket para kay Helena, pero bumagay ito sa kanya. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Donna Esmeralda habang pinapanood sila. Isang ngiti ng isang reyna na perpektong naisagawa ang kanyang unang galaw sa laro ng chess.
Kinabukasan, masayang-masaya si Helena. Sa kabila ng insidente ng natapong alak at ng tensyon kagabi, isang maliit na pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Nang ibalik niya ang suit jacket ni Ricardo kaninang umaga, sa unang pagkakataon, nakita niya itong ngumiti sa kanya. Isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit isang totoong ngiti. "Salamat sa hapunan kagabi," sabi nito. Iyon lang, pero para kay Helena, iyon ay isang malaking hakbang. Maghapon silang naglaro ni Arthur sa sala. Nagtayo sila ng isang malaking bahay-bahayan gamit ang mga kumot at upuan. Sa loob ng kanilang munting mundo, puno ito ng tawa at katuwaan. Pakiramdam ni Helena ay unti-unti niyang napupuno ang mga siwang sa pamilyang ito. Ngunit may isang anino na nakabantay sa kanyang ligaya. Isang tawag na kailangan niyang gawin. Isang pangako na kailangan niyang harapin. Nang makatulog si Arthur para sa kanyang tanghaling pamamahinga, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Dala-dala ang bigat sa kanyang dibdib. Pumunta siya sa kusina kung saan walang tao at kinuha ang kanyang cellphone. Tinitigan niya ang numero sa kanyang screen. Attorney Romero. Huminga siya ng malalim at pinindot ang call button. "Hello?" Sagot ng isang formal na boses sa kabilang linya. "Attorney? Si Helena po ito." "Helena, sa wakas at tumawag ka na," sabi ng abogado. May halong pagkainip sa boses. "Ilang linggo ka nang nandyan. Ano na ang balita? May nakuha ka na bang ebidensya?" Napalunok si Helena. Ebidensya. Isang salitang napakalamig at napakadumi pakinggan. "Attorney, hindi po ganoon kadali." "Anong hindi madali?" Putol ni Attorney Romero. "Simple lang ang usapan natin. Kailangan ni Ma'am Isabela ng patunay na isang pabayang ama si Mr. Memo Montenegro. Mga litrato ng pag-iisa ng bata. Record ng mga oras na wala siya sa bahay. Anything. Don't forget why you're there, Helena. We had a deal." Napapikit si Helena. Ang deal. Ang kasunduan na naging dahilan kung bakit siya narito. Naalala niya ang pakikipag-usap niya sa abogado. Ang kwento nito tungkol sa isang ina na desperadong gustong mabawi ang anak mula sa isang walang pakiramdam na ama. Dahil sa sarili niyang nakaraan at sa koneksyon niya sa matalik na kaibigan ni Isabela noon, pumayag siyang tumulong. Akala niya, iyon ang tama. Pero iba na ngayon. "He's trying," mahinang sabi ni Helena sa telepono, na para bang kinukumbinsi niya rin ang sarili. "Nakikita ko, attorney, sinusubukan niyang magbago." Isang tawa ng pang-uuyam ang naririnig niya mula sa kabilang linya. "Magbago? Helena, huwag kang maging naive. Ganyan silang lahat. Magpapakita ng kaunti para lang makuha ang gusto nila. Nasaan ang loyalty mo? Kay Ma'am Isabela o sa lalaking yan na sumira sa buhay niya?" "Ang loyalty ko po ay nasa bata." Biglang tumaas ang boses ni Helena. "Ang loyalty ko ay kay Arthur. At nakikita ko na nasasaktan lang siya, lalo kung magpapatuloy ito." "At sino ka para magdesisyon yan? Isang hamak na yaya?" "Kaibigan po ng pamilya ang tingin ko sa sarili ko." Sagot niya. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Ginagawa ko po ito dahil sa pangako ko sa yumao kong kaibigan, ang best friend ni Isabela. Ang sabi ko, babantayan ko siya at ang pagwasak sa pamilya niya ay hindi ang tamang paraan para gawin yon." Katahimikan. "Ibibigay ko sa iyo ang huling pagkakataon, Helena," sabi ng abogado. Ang boses ay seryoso at malamig na. "Ipadala mo sa akin ang kailangan ko o ako mismo ang gagawa ng paraan para makuha ang atensyon ni Mr. Montenegro. The choice is yours." Binabaan siya ng telepono. Nakatayo si Helena sa gitna ng kusina, nanginginig. Ang cellphone ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang bigat ng kanyang desisyon ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Ano ang gagawin niya? Hindi niya namalaya na hindi pala sarado nang maayos ang pinto ng kusina na papunta sa dining area.
At sa likod ng pintong iyon, nakatayo si Ricardo. Umuwi siya ng maaga para sana isurpresa si Arthur. Pero siya ang nasurpresa. Hindi niya narinig ang buong usapan. Pero sapat na ang kanyang narinig. Mga salitang tumatak sa kanyang isipan na parang mga punyal. Ebidensya. Ma'am Isabela, deal. Ang lahat ng kabaitan, ang lahat ng ngangiti, ang halik, ang oyayi, ang pag-aalaga kay Arthur. Isa lang palang malaking kasinungalingan, nanigas ang kanyang panga. Ang kaninang maliit na init na nagsimulang mamuo sa kanyang puso ay biglang naging isang tipak ng yelo. Isang malamig, matigas, at masakit na yelo ng pagkakanulo. Dahan-dahan siyang tumalikod, walang ingay na ginawa. Bumalik siya sa kanyang kotse at umalis. Ang mukha niya ay isang blangkong maskara, ngunit sa loob, isang bagyo ng galit at sakit ang nagsisimula ng mamuo. Kinabukasan, naramdaman agad ni Helena na may nagbago. Ang maliit na sinag ng araw na nagsimulang pumasok sa mansyon ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang hanging, mas malamig pa kaysa sa dati. Pumasok si Ricardo sa dining room para mag-agahan, isang bagay na bihira niyang gawin. Ngunit hindi ito lumingon kay Helena, hindi man lang ito nag-good morning. Para siyang isang multo na dumaan lang. Good morning po, sir. Bati ni Helena, sinisikap na maging masigla. Tumangulang si Ricardo, ang mga mata ay nakatutok sa kanyang tablet. Naramdaman ito ni Arthur. Ang bata, na kanina lang ay masayang nagkukulay, ay biglang tumahimik. Napatingin ito sa kanyang ama, pagkatapos ay kay Helena. Ang kanyang maliliit na mata ay puno ng pagkalito. Nang araw na yon, may mga bagong mukha sa mansyon. Mga trabahador na nagkakabit ng mga CCTV camera sa bawat sulok ng bahay. Sa sala, sa kusina, sa hallway, maging sa labas ng playroom ni Arthur. Para saan po yan, sir? Nag-aalalang tanong ni Helena kay Ricardo nang masalubong niya ito. For Arthur's safety, sagot ni Ricardo. Ang boses ay kasing tigas ng bato. Hindi ito tumitingin sa kanya. I want to be able to monitor my son anytime I want. Ang mga salitang monitor my son ay tumusok sa puso ni Helena. Pero ang narinig niya ay monitor you. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno ng katahimikan. Ibinabalik ni Ricardo ang pader na yelo sa pagitan nila. Mas mataas at mas makapal kaysa dati. Hindi na niya ito kinakausap ng direkta. Kung mayroon siyang utos o tanong, idinadaan niya ito sa text message o sa mayordoma, kahit na nasa iisang silid lang sila. Lahat ng pag-unlad na nagawa nila ay biglang naglaho. Ang pinakamasakit para kay Helena ay ang epekto nito kay Arthur. Naramdaman ng bata ang tensyon. Ang tawa nito ay napalitan muli ng katahimikan. Ang pagkain nito ay naging kaunti. Minsan, sa gitna ng paglalaro, bigla na lang itong hihinto at tititig sa kawalan. Isang gabi, sa oras ng hapunan, itinulak ni Arthur ang kanyang plato. Ayaw! Sigaw nito. Arthur, anak, kumain ka na. Pakiusap ni Helena. Umiling lang ang bata at nagsimulang umiyak. Yayay, papa, galit. Naroon si Ricardo. Nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Narinig niya ang lahat. Sinubukan niyang lapitan si Arthur. Arthur, stop crying. Eat your food, sabi niya. Pero ang boses niya ay walang lambing. Isang utos. Lalo lang lumakas ang iyak ng bata. Sinubukan ni Ricardo na subuan ito. Pero iwinasiwas lang ni Arthur ang kamay nito. Natapon ang kutsara at pagkain sa sahig. Arthur! Sigaw ni Ricardo sa pagkabigla at inis. Natakot ang bata at lalong napahagulgol. Paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Helena. Tumayo si Ricardo. Ang mukha ay puno ng frustrasyon at galit. Tumingin siya kay Helena na para bang sinisisi siya sa lahat. Hindi na nakatiis si Helena. Kinagabihan, pagkatapos niyang patulugin si Arthur, pinuntahan niya si Ricardo sa kanyang study. Kumatok siya at pumasok nang hindi na naghihintay ng sagot.
Nakatalikod ito sa kanya, nakatingin sa malaking bintana. Sir, kailangan po nating mag-usap. Simula ni Helena. Ang boses ay nanginginig. Wala tayong dapat pag-usapan. Malamig na sagot nito. Meron po. Tungkol kay Arthur. Nasasaktan po siya sa nangyayari. Ano man po ang problema, pakiusap. Huwag po nating idaan sa ganito. Humarap si Ricardo. Ang mga mata nito ay puno ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Helena dati, isang malalim na galit at pagkasuklam. Problema? Sabi nito na may mapanuyang tawa. Gusto mong pag-usapan ng problema? Sige. Lumapit ito sa kanya. Bawat hakbang ay mabigat. Ang problema, Miss Helena, ay ang mga taong nagpapanggap, ang mga taong gumagamit ng kahinaan ng iba para sa sarili nilang interes. Nalaglag ang puso ni Helena. Alam niya. Sir, hindi po totoo yan. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Narinig ko ang lahat. Napaatras si Helena. Ang mga luha ay nagsimula nang bumagsak. Just do your job, Mariing sabi ni Ricardo. Ang boses ay bumaba ngunit mas nakakatakot. Iyan lang naman ang binabayaran sa'yo, hindi ba? Alagaan mo ang anak ko. At huwag mo nang susubukang pakialaman pa ang buhay ko. Tumalikod ito muli. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Naiwan si Helena na nakatayo doon. Basang-basa ang pisngi sa luha. Ang pader sa pagitan nila ay hindi na yelo. Isa na itong matibay na pader ng hinala at hindi niya alam kung paano pa niya ito muling gigibain. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kwarto, nag-vibrate ang cellphone sa kanyang bulsa. Isang email mula kay Attorney Romero. Ang subject, regarding your wife's custody claim. At sa ilalim nakasulat, this email was also sent to Nanlaki. Ang mga mata ni Helena sa takot. Huli na ang lahat. Sinindihan na ng abogado ang apoy at alam niyang sasabog ito anumang oras. Ang pagsabog ay dumating ng mas maaga at mas malakas kaysa sa inaasahan ni Helena. Kinabukasan, isang katahimikan na nakakabingi ang bumalot sa mansyon. Isang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Si Ricardo ay hindi lumabas ng kanyang study. Si Helena naman ay nanatili sa tabi ni Arthur. Yakap-yakap ito na para bang may paparating na panganib. At dumating nga ang panganib. Tanghali, isang pamilyar na itim na Mercedes-Benz ang huminto sa tapat ng mansyon. Ngunit hindi si Doña Esmeralda ang bumaba. Isang babaeng nakaputing bestida, ang buhok ay nililipad ng hangin. Maganda, matikas, ngunit ang mga mata ay nag-aalab sa galit. Si Isabela Montenegro. Dire-diretso itong pumasok sa bahay na tila pag-aari niya pa rin ang lugar. Sumunod sa kanya si Attorney Romero, may dalang isang itim na briefcase. Where is he? Tanong ni Isabela. Sa mga kasambahay, ang boses ay matigas. Nasa study po, ma'am. Nanginginig na sagot ng mayordoma. Sakto namang bumukas ang pinto ng study. Lumabas si Ricardo. Nang makita niya si Isabela, ang kanyang muka ay hindi nagpakita ng anumang gulat. Tila inaasahan na niya ito. Ang tanging naroon ay isang malamig at pagod na galit. Isabela, sabi niya. Ricardo, sagot nito. Nagtama ang kanilang mga mata, isang labanan ng kuryente at hinanakit. What are you doing here? What do you think I'm doing here? Sarkastikong sagot ni Isabela. I'm here for my son. At para na rin siguraduhing mapapanagutan ng traidor na yan ang ginawa niya. Ang salitang traidor ay isang palaso na direktang tumama kay Helena na nooy nakatayo sa may paanan ng hagdan. Karga-karga si Arthur na nagsisimula ng matakot sa mga nangyayari. Helena, sigaw ni Isabela nang makita siya. How dare you? Pinagkatiwalaan kita. Akala ko tutulungan mo ako. Pero anong ginawa mo? Nagpauto ka sa kanya.
Siguro pinangakuan ka rin niya ng magandang buhay. Ma'am Isabela, mali po ang iniisip niyo. Huwag mo akong Ma'am Isabela. Sa gitna ng sigawan, isang boses pa ang sumali. Anong kaguluhan ito? Dumating si Doña Esmeralda. Tila naramdaman niya ang gulo at dumating na parang isang buwitre. Aba, tingnan mo nga naman. Nagbalik ang reynang lumayas, sabi ng matanda. Nakatingin kay Isabela nang may pagkasuklam. At ikaw naman, lumingon ito kay Helena. I knew it. Isa kang ahas. Nagpanggap kang kakampi ng anak ko. Pero espiya ka lang pala nitong desperadang babaeng ito. Nagsimula na ang isang digmaan sa loob ng sala. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang nanay ng anak ko, ma. Sigaw ni Ricardo kay Doña Esmeralda. At bakit hindi? Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ganti ng matanda. Wala kang alam sa nangyari sa amin. Sigaw ni Isabela, umiiyak na. Ang alam ko lang, iniwan mo ang mag-ama mo. Gulo, sigawan, akusasyon. Si Helena ay nakatayo lang sa gitna ng lahat. Yakap-yakap ang umiiyak na si Arthur. Ang bawat salita ay isang sampal sa kanya. Mula kay Isabela, mula kay Doña Esmeralda. Ngunit ang pinakamasakit ay ang katahimikan ni Ricardo. Nakatayo lang ito, pinapanood ang lahat na magkawatak-watak. Nang sa wakas ay tumingin ito sa kanya, ang mga mata nito ay walang laman, patay. Sir, pakiusap, hikbi ni Helena. Enough, sabi ni Ricardo. Isang salita lang, pero sapat na para patigilin ang lahat. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Naglakad siya ng dahan-dahan palapit kay Helena. Ang bawat hakbang ay mabigat. Kinuha niya si Arthur mula sa mga braso ni Helena. Agad na yumakap ang bata sa kanyang ama, umiiyak pa rin. Si Ricardo ay hindi tumingin sa umiiyak na mukha ni Helena. Ang tingin niya ay diretso sa pinto. Itinuro niya ito. Get out of my house, sabi niya. Ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng bigat na tila kayang gumuho ng isang bundok. Sir, Ricardo, pakinggan niyo po muna ako. Pagmamakaawa ni Helena. I said, ulit niya, mas malakas na ngayon. Get out of my house now. Bumagsak ang mga luha ni Helena na parang ulan. Gumuho ang kanyang mundo. Wala nang natira. Dahan-dahan siyang tumalikod. Bawat hakbang palayo ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Kinuha niya ang maliit niyang bag na nakalagay sa gilid. Wala na siyang ibang gamit. Habang naglalakad siya papunta sa pinto, narinig niya ang boses ng isang bata. Mama! Natigilan si Helena. Natigilan ang lahat. Mama! Stay! Lumingon si Helena. Nakita niya si Arthur, nagpupumigla sa pagkakakarga ni Ricardo. Ang maliliit na braso ay nakaunat papunta sa kanya. Mama, stay! At sa sandaling iyon, alam ng lahat sa silid na iyon, lalo na ni Isabela, na ang tinatawag na mama ng bata ay hindi siya. Si Helena ang tinatawag nito. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa mansyon. Ang tanging maririnig ay ang paghagulgol ng isang batang lalaki na tinatawag ang nag-iisang taong nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal habang pinapalayas ito palayo sa kanyang buhay. Ang salitang mama ay umalingaw-ngaw sa buong sala, bumasag sa tensyon na parang isang salamin. Napatitig si Isabela kay Arthur. Ang kanyang mukha ay pinaghalong sakit at hindi makapaniwala. Si Ricardo ay nanigas sa kanyang kinatatayuan, yakap ang nagwawalang anak. Maging si Doña Esmeralda ay walang masabi. Ang lahat ng pader na itinayo ni Ricardo, ang galit, ang pagdududa, ang pagkakanulo, ay biglang gumuho sa isang salita mula sa kanyang anak. Natigilan si Helena sa may pintuan. Ang kanyang puso ay nadudurog sa pag-iyak ni Arthur. Hindi niya kayang umalis ng ganito. Hindi pa tapos ang laban niya. Dahan-dahan siyang lumingon.
Puno ng luha ang kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroon ng determinasyon, hindi natakot. Hindi niya pinansin si Doña Esmeralda o si Attorney Romemero. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa dalawang taong nasa sentro ng lahat ng sakit na ito, si Ricardo at si Isabela. Hindi pa ako aalis, sabi niya. Ang boses ay mahina ngunit matatag. Kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang palda ang isang maliit na bagay. Isang bagay na lagi niyang dala-dala sa mga nakaraang araw. Ang luma at maliit na diary ni Isabela. May isa lang akong tanong, sabi ni Helena. Ang tingin ay nakapako kay Ricardo. Bago ninyo ako tuluyang husgahan, gusto kong sagutin ninyo ito. Naglakad siya pabalik sa gitna ng sala. Ang bawat hakbang ay may bigat. Sir Ricardo, sabi niya, tinititigan ito ng diretso sa mata. Ano po ang nangyari noong October 24th? Isang simpleng tanong. Ngunit ang epekto nito ay parang isang bomba. Namutla si Isabela. Napahawak siya sa kanyang bibig. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Si Ricardo naman ay kumunot ang noo. October 24th? What about it? It's just a date. Hindi. Umiling si Helena. Hindi po ito ordinaryong petsa lang. Ibinigay niya ang diary kay Isabela. Basahin niyo po ang huling sinulat ninyo, ma'am. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Isabela ang diary. Binuklat niya ito sa huling pahina at binasa ng malakas ang sarili niyang mga salita. Ang boses ay basag sa pag-iyak. Nakalimutan na naman niya. Ang pinakamahalagang petsa. Paano niya nalimutan ang araw na nawala? Ang una nating anghel. Biglang nag-flashback ang lahat sa isip ni Ricardo. October 24th. Isang tawag mula sa isang umiiyak na Isabela. Isang flight papuntang Hong Kong na hindi niya pwedeng i-cancel. Isang mahalagang deal. Isabela, I have to go. Sabi niya sa telepono noon. No, Ricardo, please. Kailangan kita ngayon. Pagmamakaawa nito. It's the anniversary. Babalik ako agad. Babawi ako, I promise. Pero hindi siya bumawi. Pagbalik niya, abala na siya sa selebrasyon ng bagong deal at ang anibersaryo ng araw na nawalan sila ng kanilang unang anak dahil sa isang miscarriage ay tuluyan na niyang nalimutan. Iyon ang huling tulo ng tubig na umapaw sa baso. Iyon ang araw na sumuko si Isabela. Oh my God! Bulong ni Ricardo. Ang lakas ay biglang nawala sa kanyang mga tuhod. Napatingin siya kay Isabela. Sa wakas ay nakikita na niya ang sakit na matagal na nitong itinatago. Isabela, I'm so sorry. Sorry? Humagulgol si Isabela. Sa wakas, lahat ng sakit, lahat ng hinanakit na kinimkim niya ay lumabas. Alam mo ba kung gaano kasakit na mag-isa kong pinagdaanan yon? Taon-taon, habang ikaw, abala ka sa pagpapayaman. Ang kailangan ko lang naman ay ang balikat mo, Ricardo. Ang kailangan ko lang ay maramdaman na kasama kita. Walang masabi si Ricardo. Ang lahat ng kanyang kayabangan, ang lahat ng kanyang pride ay naglaho. Ang natira ay isang lalaking hubad sa katotohanan ng kanyang pagkakamali. Isang lalaking nakita ang sarili bilang isang bigo. Sa gitna ng pag-uusap na yon, tila nawala ang lahat sa silid. Tanging sila na lang dalawa. At si Helena, na nagsilbing tulay para sa nasirang koneksyon nila. Dahan-dahan, lumuhod si Ricardo sa sahig. Isang bagay na hindi pa niya kailanman ginawa. Sa harap ng kanyang asawa, ng kanyang ina, ng kanilang mga katulong, at ni Helena. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, umiyak si Ricardo Montenegro. Hindi isang tahimik na pagluha, kundi isang malakas na paghagulgol ng isang lalaking nawasak. Isang pag-iyak ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Isabela, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Patawarin mo ako sa lahat. Please, come back. Let me fix this. Let me fix us. Sa gitna ng tanawing iyon ng pagkasira at pag-asa, tumingin si Ricardo kay Helena.
Ang babaeng akala niya ay traidor ay siya palang nagligtas sa kanya. Ang babaeng pinalayas niya ay siya palang nagbukas ng pinto pabalik sa kanyang pamilya. Please, sabi niya, ang boses ay nagmamakaawa. Hindi na sa asawa niya kundi kay Helena. Teach me, bulong niya. Teach me how to be a father. Teach me how to be present. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating malamig at malungkot na mansyon ng mga Montenegro ay unti-unting napuno ng init. Wala nang sigawan, wala nang katahimikang nakakabingi. Ang maririnig na lang ngayon ay ang halakhak ng isang bata, ang mahinang tugtog ng musika sa sala, at ang tunog ng mga nag-uusap na boses. Ang paghilom ay hindi naging madali. Isa itong mabagal at masalimuot na proseso. Ngunit sa pagkakataong ito, sabay na itong hinarap ni na Ricardo at Isabela. Isang hapon ng linggo, naglalakad sila sa isang parke, isang ordinaryong pamilya. Nakakandong si Arthur sa balikat ni Ricardo, tumatawa habang itinuturo ang mga ibon. Si Isabela naman ay nakahawak sa braso ng kanyang asawa, ang ulo ay nakasandal sa balikat nito. Mas mataas, Papa! Mas mataas! Sigaw ni Arthur. Okay, my little pilot. Tawa ni Ricardo. Itinaas pa ng bahagya ang anak. Si Helena ay nakaupo sa isang bench di kalayuan. Pinapanood sila. May isang maliit at payapang nangiti sa kanyang mga labi. Hindi na siya ang yaya. Isa na siyang kaibigan, isang kapamilya. Pagkatapos ng araw na yon, kinausap siya ni na Ricardo at Isabela sa study. Ang lugar na dati pinagmulan ng sakit ay ngayon isang lugar na ng pag-uusap. Helena, simula ni Isabela, hinawakan ang kanyang kamay. Wala kaming sapat na salita para magpasalamat sa iyo. You didn't just save our family. You saved us from ourselves. Oo, Helena, dagdag ni Ricardo. Inilapag niya ang isang folder sa mesa sa harap niya. Alam naming hindi matutumbasan ng kahit anong halaga ang ginawa mo. Pero gusto naming manatili ka, hindi bilang yaya ni Arthur, kundi bilang bahagi ng pamilya namin, isang kasama namin sa pagpapalaki sa kanya. Binuksan ni Ricardo ang folder. Isang kontrata, isang napakagandang offer, isang posisyon bilang family administrator, may sariling sasakyan, at isang sahod na higit pa sa kanyang pinangarap. Ito ay isang tiket para sa isang komportable at siguradong buhay. Tiningnan ni Helena ang kontrata. Pagkatapos ay tumingin siya sa 2 taong nasa harap niya. Nakita niya ang sinseridad sa kanilang mga mata. Ngumiti siya. Isang matamis at mapagpasalamat na ngiti. At dahan-dahan, umiling siya. Pero bakit? Naguguluhang tanong ni Isabela. Dahil po tapos na ang misyon ko dito, mahinahong sagot ni Helena. Nang dumating ako dito, dala-dala ko ang sarili kong sakit. Ang sakit ng pagkasira ng sarili kong pamilya noon, isang bagay na wala akong nagawa. Sa pagtulong sa inyo na ayusin ang sa inyo, unti-unti ko na ring ginagamot ang sarili ko. Kinuha niya ang isang sobre mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa, sa tabi ng kontrata. Pero natutunan ko na hindi sapat ang paggamot lang sa sarili. Pagpapatuloy niya, ang tunay na paghilom ay nasa pagtulong din sa iba. At marami pang Arthur sa mundo na nangangailangan ng tulong. Binuksan ni Ricardo ang sobre. Isang sulat. Isang letter of acceptance mula sa isang ampunan sa probinsya. Tinatanggap si Helena bilang isa sa kanilang mga bagong house parent. Naintindihan nila. Ang paglalakbay ni Helena sa kanilang tahanan ay hindi lang para sa kanila, kundi para na rin sa kanya. Natagpuan niya ang kanyang sariling landas. Ang araw ng kanyang pag-alis ay puno ng emosyon, ngunit hindi ng kalungkutan. Niyakap siya nang mahigpit ni Isabela. Mag-iingat ka palagi, Helena. Utang namin sa iyo ang pangalawang pagkakataong ito. Ikaw rin, Helena, sabi ni Ricardo. Nakipagkamay sa kanya. Sa mga mata nito, wala nang bakas ng CEO, kundi isang ama na puno ng pasasalamat.
Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano maging present. Ang pinakahuling yumakap ay si Ardor. Niyakap nito ang kanyang mga binti ng napakahigpit. Bye-bye, Yaya Mama, sabi nito. Ang boses ay malinaw. Lumuhod si Helena at hinalikan ito sa noo. Bye-bye, Arthur. Be a good boy, okay? Nandyan na sina Mama at Papa para sa'yo. Sa pagkakataong ito, nang bitawan siya ni Arthur, hindi na ito umiyak. Kusa itong lumapit at yumakap sa mga binti ng tunay niyang ina at ama. Tumalikod si Helena at nagsimulang maglakad palayo. Dala ang kanyang maliit na bag. Hindi na siya lumingon pa. Ang kanyang puso ay magaan. Ang kanyang kaluluwa ay payapa. Ang kwento niya sa mansyon ng mga Montenegro ay tapos na. Ngunit ang kanyang tunay na kwento ay ngayon palang magsisimula. Pagdating niya sa probinsya, isang malaking arko na may nakasulat na tahanan ng pag-asa ang sumalubong sa kanya. Mula sa loob, narinig niya ang ingay at tawanan ng mga bata. Huminga siya ng malalim, nilanghap ang bagong simula. At may ngiti sa kanyang labi, humakbang siya papasok.